tayo po ay pangunahan sa panimulang panalangin ni Elder Joy. Ang lahat ay nanalangin ng ating Diyos. Maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon upang kami ay muling makapunta dito sa inyong bahay sambahan upang kami makapagdaos ng aming prayer meeting. Nawa po sa mandaling ito ay tulungan niyo rin po na makarating dito iba pa namin mga kapatid upang makasalo namin dito sa aming prayer meeting at sana po ay lahat ng nais niyong ipadama, ipaunawa sa amin ay tumago sa aming puso't diwa at naipanalangin namin lahat ng nais namin makamit mula sa iyo sa loob mismo, Lord God, ng aming puso't isipan. Ito pong aming panalangin sa aming kami sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Amen. So, bago po tayo lumako sa maliing maiksing na prayer devotion ni Sister Joy, tayo po ay magbigay ng ating mga pasasalamat. Pwede naman po hindi pasasalamat, pwedeng memory verse. Yan. So, mamili kayo. Either memory verse o pareho. Mas maganda pareho. Oo, di ba? May memory verse ka na, may pasasalamat ka pa. Hello, Teya. Doon ka na lang, Teya. Oo, doon sa kabila. Oo, maluwag pa. Oo. So, bawat isa po sa atin ay magbibigay ng memory verse o kaya ay pasasalamat. O kaya ay pareho, kung gusto nyo. Nasa sa inyo yan. So, umpisahan mo, Ate Sophie. Oo. O, wag ka muna. Kasi Kuya, ano muna? Kuya, ano pangalan nito? Lagi ko nakakalimutan. Kuya Fredo. Hello. Ang memory verse ko po yung binigay ng ama kanyang isang bugtong na anak upang sumalatay sa kanya ay magkaroon mo yun ng di mapahama. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigay niya yung kanyang anak na ating sinasamba upang sumampalataya ito. Dahil ang buhay natin ay nakasalalay sa Kanya. Kailangan dapat sumunod tayo sa lahat ng kagustuhan niya. At huwag tayong gumawa ng masama. Yun lang po. Salamat po. Okay. Next, Kuya Tomas. Parang may tao sa labas. Sino ba yan? Si Laya. Kuya Tomas, buksan nga natin ang ilaw sa labas. Medyo madilim po. Para nakikita natin ang tao. Oo. Ang verse ko po na panalangin. Sige po. Tayo po ay manampalataya sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Yung hinihiling natin, talagang ibibigay niya. Kaya, sa Panginoon, napakabuti niya kahit yung ate ko may cancer. Nag-herbal po ngayon siya eh. Nag-herbal yan pero uwi po ng Bulacan kahit hindi nagpakumpine kasi ayaw na po niya. Kasi nga matalingan niya po yung buhay niya. Pag sa ospital. Pero ngayon po, medyo lalakas mo naman siya. Susulo siya sa bahay tapos inadala-dala ng pagkain ng ate ko. Ate Maura po. Ngayon po pupunta po ako bukas. Magdadala po ako ng gamot. Kasi kailangan po. Opo. Kailangan sana po maging okay po yung tubig niya talaga sa baga at saka yung bukol. Yun po talaga inaano niya. 60 pa lang po eh. Yun po talaga inaano niya. Sige, salamat Ate Ana. Kuya Tomas. to our three touch to be there. In my name,
Sabi mo kasi memory verse ko, hindi naman papaliwanag. Oo nga naman. Sige. Si Kuya Kaya, ano ang favorite memory verse or may gusto kang ipasalamat, magpasalamat? Or kung gusto mo magpasalamat, sige. Iisip ko po Iisip mo pa. Magpasalamat ka na lang. Magpapasalamat po sa week na to kasi kahit medyo nakakapagod po, ayos naman po, medyo okay naman. Bakit ka napagod? Bakit ka napagod? Sa biyahe lang po, sa biyahe. Sa biyahe. Kasi nag-aaral ka dito, Opo, tapos babalik ka sa babalik po Cavite. kami. Minsan naman matulog ka dito. Opo. Napagod. Ayun po. Pero kahit gano'n naman po, nakakaya naman, nakapagpahinga naman. Kaya thankful po ako. Ayun po. Okay. Salamat po. Okay. Susunod si Sister Teya. At si, dadating lang dito, Mayla. Ano po ang either memory verse or may magpapasalamat ka or both? Siguro yung akin yung yung sa Joshua 1:9, yung do not be afraid, but be of good courage, for the Lord our God is with us wherever we will go. Tapos, pasalamat, siguro yung ayan, kaya na ulit bumalik-balik ng yung hindi na ganun. Kasi medyo mahirap po yung arrhythmia sa heart. Parang dahil po sa kulang yung supply ng oxygen ng blood ko. So yung pressure niya aangat. Tapos pag napagod ako ng or magkamali man lang ako ng galaw ko masobrahan, bababa ulit siya. So anong nararamdaman mo gano'n? Pagod dito. Katulad dyan nung Sunday, lakad lang ako mula dyan lang ang bahay, ipagod hanggang dito. Parang hapong-hapon na ako. Kaya yan, kahit naka-aircon, pawis. Kasi yung parang lagi namin monitor ang blood pressure ko. Kasi hindi ako pwede mag-exceed ng 170. Hindi rin ako pwede bumaba ng 90. Nagna-90 over Nagna-90 over 60. Tapos minsan aangat ng 170 over 100. Ang pasasalamat ko lang po kasi, yung trabaho ko sa Telus, sobrang maitindi talaga. Kahit hindi ko minsan nabibigay yung deliverables ko, kasi bawal ako magpuyat, bawal ko yung mga kliyente ng yung mga cover ko sa ibang bansa na ibang time zone. Minsan hindi ako nakaka-attend kasi antok na agad ako dahil sa gamot. Yung unawa ba nila, yung unawa ng mga katrabaho ko na nakasuporta, basta kasi umaano na ako na iyaw na talaga. Tapos yung boss ko din na kasi dapat balik na kami office eh. Talagang yung konsiderasyon nila na hindi na ako mag-work sa office. Ay yung malaking bagay. Kasi in-explain naman po ng ate ko yung sitwasyon ko kasi nasa isang kumpanya kami na hindi talaga pwedeng mapagod sa biyahe o anuman. Kaya yun po, ang pinagdadasal ko lang talaga yung kasi kahit naman paano yung mahirap talaga yung finances. Ang hirap talaga, lalo na kung breadwinner ka. Siyempre, hindi mo lang niliintindihin yung sarili mo. Tindihin mo rin yung pamilya mo na iwan sa'yo. Kahit tumutulong yung mga kapatid mo. Kaya yun yung pasasalamat ko din. At may yung mga tao talagang ginagamit na instrumento ang Panginoon na para ipaalala sa'yo na huwag ka sumuko, pagtutulungan natin na. Actually nga po yung si Dana, yung isang si Wayner. Bigay niya yung message sa akin, sabi niya, ate niyo lang, sabi niya, kami nga hindi napapagod magdasal sa'yo eh. Magdasal para sa'yo, tapos ikaw mapapagod ka. Sabi niya, kaya yun yung ko, kasi katulad yung kanina. Ang labig sa bahay, naka-aircon na si mama, lumakad na ako dito, pawis ko na naman, sabi ko, grabe. Tapos hiningal agad, dyan lang ang ipagod ako. Pagod agad ako, sabi ko, si mama
kaya mo ba maglakad? Magka-tricycle pa ako, dyan lang yung sabi dito lang. Tapat na ng 7-Eleven. Kasi umiiyak na ako kay mama. Yung ba hindi ako yung dati ko routine sa simbahan, hindi ko magawa. Gustuin ko man. Kaya doon sinabi ni Pastor, sino mag-preach sa Sunday? Ako po. Larabanan mo talaga tong pagod ko. Sabi ko, ako talaga. Hindi pwedeng hindi. Ayun po yung masalamat ko. The Lord is with us wherever we will go. Next, Joy. Sister Joy. Ano naman po ang pasasalamat ko. Ngayong araw, nakatapos pong maglaba. Maaga ako nakatapos maglaba kasi lagi kahit naka-off ako, gabi na ako natatapos, mabagal po kasi ako. Kaya yung pasasalamat ko kasi maaga ako nakatapos maglaba. Tapos, siguro, pasasalamat ko din, nakaka-raos naman ako kahit paano sa araw-araw, hindi ako pinapabayaan ni God. At yung pamilya ko, okay na rin po yung mama ko kasi nung nagkaroon siya ng ano dito, parang may infection, pero okay na siya ngayon. Yun lang po. Ayla. Ang memory verse, ayun po. Yung ano po, isa lang yung sa ulit, 3:16 po. Yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not have everlasting life. Yung pagpapasalamat ko lang po sa Kanya is yung everyday living ko, yung na-provide yung provision ko. Kahit marami kaming kautangan ni Teddy na babayaran pa naman. Para sa community, yun po, parang nakakaraos-raos pa naman. Yun lang. Malaking bagay yan. Next, si Annie Rosie. Rosie. Kasama Rosie. Maganda po yan. Taylor Swift. Yan. Okay na. Magandang gabi po sa ating lahat. Aking memory verse ay Psalm 91:14. Ang sabi ng Diyos, ililigtas po ang dapat sa akin at sino man ako'y kilangin. At hindi ko siya pababayad at kung may problema, alagi ko siya sa sakluluhan. So, ang pagpasalamat ko sa Panginoon ay everyday, lagi siya nagbibigay sa akin ng malaki man ang ako hilutin at mapayat. Kaya-kaya ko dahil dyan si Lord nagbibigay sa akin ng kalakasan. Masaya rin ako sa aking mga kliyente dahil habang naghihilot ako, masaya rin ang kausap. Kaya kami daw nila din tiyam. Natatapos na naghilot, walang katapusan ang aming mga kwentuhan, tawanan. Parang walang pagod na naghilot ako. Pero ang inilip ko, nagreklamo, ay ganito, hindi mo ganito isip ko. Alam mo, ang bawat isa, ang bawat massage, iba-ibang klase. Ang daming klase sa massage. Ay, turo niya sa, ganito. Sinabi ko talaga, siyempre, ang mga hinihilot, ang gusto nila, susunod ko, ilagay kay pastor. Pabalik-balik ang baywang niya kasi masakit daw. Balik-balik ka manihilot. Kahit, sabi ko, minsan, pastor, magpag-music na tayo sa laptop mo, yung Christian song. Para support sa amin, inaano man ni pastor. Kasi, ati, ayusin mo po dito aking binti. Sunod kaya, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa support niya sa akin na kalakasan sa bawat araw. At hindi niya ako pinapabayaan. Maglalakad ako man sa daan. Ako lang mag-isa pero
Minsan nakanta ako ng Christian song, God will take care of you. Kaya, nagtakanta na lang ako. Ako lang may isa. So, salamat sa Panginoon sa pag-alayo na sa aking buhay. At nag-isa lang ako. Pero siya ang kasama ko sa bawat araw. At ang kalakasan ko, walang pagbawas dahil biro mo kagabi, apat si pastor. Kahit madaling araw ako nagka-uwi, pero salamat, nakarating pa rin ako sa bahay ng maayos. So, salamat sa Panginoon. Next, Kuya, Rico. Pasasalamat po o kaya Memory verse tsaka yung pasasalamat. Sa akin, John 3:16, yun ako ang daan at katotohanan. Walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. O sa akin ay gumawa ka lang ng mabuti para tayo maligtas. Huwag kang pasuway para hindi ka papabayaan ng Panginoon. At kung yung sa akin, kung may magagawa kang kabutihan, ipamahagi mo para ikaw ay nagdagdag kaalaman sa sa ating pamumuhay. Yan lang po. Maraming salamat. Thank you. Sister Sophie. Ay, Sister Sophie, hindi magpapatalo to. Alam ko yung tatlong bagay. Siyempre, regular na yun. Hindi pwedeng bitiwan ko. Sa totoo, pagising sa umaga, yun na ang prayer ko. Bago ko matulog sa gabi, yun pa din. Kasi kailangan lalo mga anak ko, o kaya sabi ko, Lord, tatlong bagay, pag-iingat. Kasi nga, di ba, lumalabas ang mga anak ko sa kalsada, o hindi masabi yung pagpunta na sa opisina. Minsan kung bumaba ng bahay, 2:00 madaling araw, minsan 3 o'clock. Kaya nga sabi ko, Lord, please, huwag mo pong pabayaan ang mga anak ko. At bilid din ako sa Lord kasi at least wala kaming mabigat na sakit. Kasi nga, lagi ko sinasabi, Lord, magkaroon kaming mabigat na sakit. Wala ako ipagpapagamot. Kaya sabi ko, Lord, please, huwag niyo po kaming pabayaan. Yun na, di ba, lagi ko din sinasabi, Lord, ang bulsa ko, alagyan mo ng laman. Kaya pambili ng gamot, o syempre, pambili ng pagkain namin. O diba? Ang nakakatuwa, pag yung talagang walang-wala na ako, diba, kinuwento ko na nga nun. Aba, yung hipag ko yung kinakatok ako, sabi ko, bakit? Sabi sa akin, ate, punta tayo sa munisipyo, may ibibigay daw si Biko. Ako naman. Nabigyan ako ng 3,000. Oo, 3,000. O, balik 6. Kaya pinibigyan ako kay Biko. Kasi, siya, approachable, hindi siya yung kamunan, matatakot ka lumapit, baka yung kayo mamamura o mapagsabihan ng dingan. Pero, kasi si Biko naman, Christian din naman yun. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. O tulad yan, ngayon, anong oras na? Uwi na naman ako, anong oras ako maglalakad sa amin sa butik. Yes po. Kaya, sabi ko, Lord, please, paglabas ko rin sa gate natin, Lord, huwag mo kong pabayaan. Stay with me. Awa na, 2 beses na nga akong muntik na matalisod. Lord naman, ano ba yan? Tapos yung pangatlo. Pag naman yung pangatlo, puti wala pa. Yung 2 lang. Kaya sabi ko, believe ako. Pero, isang bagay din ang pinagpapasalamat ko. Kasi tulad yan, wala na nga si Kuya Boy. Pero actually, si Kuya Boy ang nagdala sa amin dito, sa simbahan. Kaya sabi ko,
Papa, huwag mo kong dadalawin. Kaya sabi ko, ewan ko, kaya ang pangako ko, sabi ko, Lord, kung magkakaroon man ako ng financial na matatanggap or what, oo, sino pastor or whoever na gusto kong tulungan, maabutan ko naman. At di ba, malaking palit nun. Oo, kaya, hindi lang ngayon ha, kailan pa ulit? Sa Friday? Ay, tama ba? Bible studying, no? O, dito ulit tayo ha. Friday, tapos Saturday. Saturday, 12 practice. Okay, salamat po. Next, Elder Joey. Ito na lang, Joy, yung microphone. Elder Joey. Kasi wala siyang pambili ng gamot, pero may pang-maintenance siya. Sige. Sa akin, maikli lang. Ito, babasahin ko na lang. Ito sa Santiago, yung hindi naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, yung sa akin, nakita ko lang na mahalaga ito dahil lahat naman tayo may pananampalataya. Pero yung hindi na magandang pananampalataya ay yun talagang ginagawa natin, hindi lang sa sinasabi natin. Ngayon, maraming magandang nangyayari sa buhay, kaya tulad ng napanggit ng iba, talagang nahihimala na pagdating po sa Panginoon. Yung marami tayong pwede pagpasalamat sa Kanya na sa tingin mo ay walang-wala ka na, imposible na maganap at nagaganap. At lahat yan ay nangyayari dahil sa awa at abag ng Panginoon sa atin. So, tulad nga na sa pagpasalamat kayo sa school, napabalik ako, kala ko talaga hindi na ako makabalik sa trabaho eh. Dahil sa nangyari sa akin, no? Talagang totally ako, no? Desolated, isolated, unrelated, ano? Lahat na yan, parang pinagdaan ako ng matindi sa buhay ko. Pero yun nga, dahil sa tulong ng pamilya ko, etc. Nakabalik ako at yung mga taong tumutulong sa akin, talagang nakakaunawa sila na sige, papalikin natin si Joey, tapos hingin natin ang trabaho hanggang sa completed niya yung requirements para sa 15 years of service para makakuha ko ng monthly pension. Yun lang naman ang hinihiling ko, makakaroon ako monthly pension para hindi man ako zero pagdating ng retirement. So naunawaan naman nila, naintindihan at sumasuportahan nila ako kapag alam nila nakakakiin ako. Nawawala ako sa nila, yung kasing labesa ko, nandun sa harapan ng pintuan, registrar yun, ang daming pumapasok doon. Kaya pag yung maalis ako doon, hinahanap ako kasi si Joey, pero yung hindi nila sinasabi nasa ko. Alim na rin nandun ako sa storage room. Dahil pinapalagpas ko nga yung Tremor. So pag bumalik na ako, ay okay. Tuloy lang ang trabaho. Yun, ganun na. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Salamat po. Ako naman po, ang isi-share ko ay yung walang kamatay, yung favorite memory verse ko din. Yung 1 Timothy 4:12. Let no one despise your youth, but set the believers an example in love, in faith, in purity. Sa Tagalog, wag mong hamakin ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging ehemplo sa pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. So in other words, mga kabataan, yun ang kayo ang pag-asa ng bayan. Yun na yun. Hindi lang pag-asa ng bayan, pag-asa din ng simbahan. Dahil itong mga batang to, no, yung bininyagan niyo pastor nung Sunday, di ba, yung mga kabataan natin, nag-dedication tayo sa mga kabataan sa CYF. Itong mga batang to, ang susunod na magiging natin dito, no, members natin. Kaya alagaan natin sila. Kaya Joy, sana palakasin natin ang ating Christian education kasi yung mga bata na ang dami nila nung ating BCS, di ba? Kaya
Ang dami nating tinuruan. Ngayong Sunday school na, nawala na. Sana napunta. Sabi ko, ay kasi yun pa, isa pa yung factor kasi may pasok na rin. At saka, siguro, maganda rin kasi na binibisita natin yung mga pamilya nila. O alam mo, minsan nagdadaan kami dyan eh. Kulang na lang na kausapin ko yung nanay. Eh, nahihiya naman ako. Bigla ka na lang. Alam mo yun. Sabihin, sino ba ito? Kailangan meron tayong konting preparasyon para doon. Pero nagpapasalamat ako dahil tayo ay hindi pa rin pinapabayaan ng Panginoon. Okay? Thank you. Pastor, kayo po. Baka may dadagdag kayo. Well, sa ating pong adjustment period, I believe although 3 months na po ang inilikod dito, somehow ay nakapag-adjust naman na. At nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga milestones na nangyari. Unang-una po yung birthday ko, dito ako ng birthday, 45th yun. Nung tama-tama may Bible study tayo. Tapos yung installation, ang hiling ko lang sa Panginoon talaga yung wisdom para makapag-decide po tayo ng ayon sa kanyang nais, para po mapangunahan kayo. At the same time ay mapalalo natin yung mga ministries dito. Kasi yun lang naman ang magiging katuwaan na lang ng mga manggagawa na lumago yung bawat gawain ng ministries ng church. So, ang panalangin ko lang sa Panginoon, sana may mga magandagad pa tayo. At ipaunawa ng Diyos yung direction natin. Sabi yung ating gustong puntahan. Ano yung tunguhin natin para po sa susunod pagmamato. Yun po, and kung magkakasakit man, mga minor sicknesses lang, kaso, allergy, so, nating naman, serious. At yun po, sa mga bata, yun nga, kay Laya, kasi napasok na po siya sa PCU. Although irregular pa this week, next week pa po yung regular class nila. Yung bunso naman po namin, yun ang regular na. Grade 5, grade 5 na po siya. Skala sa Amos Pilot. So yun po, salamat sa provision ng Panginoon, sa mga nakakaunawa din sa sitwasyon namin. At yung provision din ng Diyos na para sa mga bata. Kasi bukod po sa pamilya ko, yung kay ate, kay kuya, yung mga kapatid po ni Pastora, tumutulong din sa amin yun. Mga pabaon-baon ng mga bata, sa mga gamit nila. Kasi kung solely sa amin lang na love gift, talagang rin, kumbaga challenging talaga. Pero sabi nga natin, hindi mo pababayaan ang Diyos. Di ba? Hindi naman yung kanyang promise sa atin. So yun lang po, wisdom at kalakasan pa and inspiration para mamamuna po sa ating church. Thank you po. Sige po, si Elder Becca at saka si Micah. Ano bang magpapasalamat yung Lord? Salamat na lang. Sige. Sa sakit ng ulo ko sabi ko na nakita kami ni Kuya Wilfredo. Nagkawayan lang kami. Kasi talagang iba yung nararamdaman ko yung parang nasusuka. Sabi ko, Micah, pupunta ba ako ng church? Sabi ko, sige punta na lang, kita ka rin, punta ka kami ng doktor. Parang iba yung paningin ko, nakaidlip ako sa sobrang init.
yung nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi kahit na nakakaramdam talaga ang ating katawan ng minsan talaga hindi natin nasabi kung okay ba, pero andiyan pa rin siya at nag-iingat sa atin. Salamat sa Panginoon sa araw-araw na biyaya na rin na kahit na nagigipit tayo, na iraraos natin, hindi naman talaga niya tayo lulubog yung gabi na hindi tayo nakakakain ng 3 beses isang araw. Talagang, nakakaraos at pinibigyan tayo ng pagpapala sa araw-araw. Dahil marami tayong kaibigan na sa palengke, kahit wala tayong pera, minsan pinauutang tayo ng pang-ulam, okay na rin yun. Next class na si Maika. Si Alberto salamat po ako kasi okay po yung mga results ng baby. Okay, good. Ito po na ba yan, Mike? 6 months po. Malapit na. 3 buwan na lang. Baby girl ba or boy? Boy. Boy. Ate Dory. Salamat po sa araw na to na muli na naman tayo nagkita-kita. Salamat po para magbigay po tayo ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Mga patuto sa ating buhay, kung paano niya tayo inagapayan sa kalahating linggo at sa araw-araw ng ating buhay. Okay, pahinga muna kayo. Iyan na rin. Dugo na. Okay, maraming salamat po at tayo po itadako na sa maiksing mensahe. Pagbubulay-bulay mula kay Ate Joy. Ayan, buksan po muna natin ang ating mga Biblia sa New Testament, Efeso chapter 5, verse 15 to 20. Efeso chapter 5, verse 15 to hanggang 20. 5:15 to 20. Basahin ko po muna. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong magpuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagpala na po tayo sa banal na kasulatan. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami ngayong gabi nito sa binigay mong buhay. Naway pangunahan po ako sa aking babahagi ng iyong banal na salita. Naway maunawaan po ito ng aming mga kapatid. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan. Yung mensahe ko po ay maiksin lamang po. Kaya kung mamaya po, kung may mga idadagdag po kayo, pwede naman po kayo magdagdag. Ayan. Doon po sa Efeso chapter 5, verse 15 to 20. Ayan. Babasahin ko na lang po yung ginawa ko para tuloy-tuloy po. Sabi po doon, ito ay tumutukoy sa ating pag-uugali
at paraan ng pamumuhay bilang mga mananampalataya. Tayo ay tinawag upang mamuhay sa paraang nakalulugod sa Diyos at sumasalamin daw ito sa kanyang karunungan. At kabilang din po dito ang paggawa ng matatalinong pagpili, pagsunod sa patnubay ng Diyos, at pag-ayon sa ating mga aksyon sa kanyang mga alituntunin. Bilang isang Kristiyano daw, tayo ay tinatawag na maging maunawain at magandang pag-uugali. Dapat daw natin hanapin ang karunungan mula sa Diyos na nagpapahintulot sa kanyang espiritu. Nagabayan tayo sa bawat aspeto ng ating buhay. Dapat nating tanggihan ang kahangalan ng mundo. Yung kahangalan ng mundo, kumbaga yun po yung sinasabing laman dito sa mundo. Yakapin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Habang buhay pa tayo, sulitin natin ang bawat pagkakataon. Ang bawat pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos. Ang oras ay isang mahalaga. At ang mundo daw natin ginagalawan dito ay nilalarawan sa kasalanan, tukso, at pagkasira ng moralidad. At dahil dito, bantayin natin ang ating ginagalawan. Kasama natin si Kristo sa bawat araw-araw na ating ginagalawan. Dapat tayong magkaroon ng kamalayan sa espiritu at manindigan para sa katuwiran. At dito sa talatang binasa ko po kanina ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pamumuhay. Tinatawag tayo na maging maingat sa ating mga pagpili. Tinitiyak ng mga ito ay naayon sa karunungan ng Diyos at nagpapakita ng kanyang karakter. Ayan. Kung tayo bilang isang Kristiyano, kailangan nating pag-isipan ng mga ginagawa natin. Alam na natin yung tama at mali. At kung alam na po natin yung mali, kailangan na natin kontrolin kasi isa na tayong Kristiyano. Dapat nating hanapin ang kanyang patnubay sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kabilang ang ating mga relasyon or sa trabaho o sa mga personal na gawain. Kumbaga, sa ating yung karelasyon na tinatawag dito, hindi lang po sa karelasyon ng partner, kumbaga karelasyon natin sa Diyos. Kailangan nating hanapin po yun habang buhay pa tayo. Then, kung sa trabaho man, dapat hindi lang, kumbaga syempre pag sa trabaho, nakapokus tayo dun sa ginagawa natin. Pero huwag pa rin natin kalimutan na nandyan yung Panginoon. Huwag natin kalimutan. Kahit sa sobrang daming ginagawa natin, kailangan pa rin natin alalahanin or isipin na meron pa tayong Diyos. Hindi lang doon sa ginagawa mo na nakafocus ka lang dun sa trabaho or sa mga kahit anong gawain. Tapos, mas ipa-priority daw natin ang ating relasyon sa ating Diyos. Mas igugol natin yung sarili natin, yung oras natin sa Diyos, sa kanyang mga gustong mangyari, mga salita, panalangin, at pagsasagawa ng mga gawain na may kahalagahan at naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun lang po.
Kung may mga tanong po or dagdag po kayo, pwede naman po kayo salita. Yung kagustuhan ng Diyos at kagustuhan mo bilang tao. Alin doon ang sa buhay natin minsan, meron tayong mga kagustuhan natin na hindi kagustuhan ng Diyos. Pipilit pa rin natin yung kagustuhan natin. Ha? Bakit? Yung gusto natin na gusto natin masunod. Diba, Ate Rosie? Anong nagiging epekto nun? Pag yung gusto natin ang nasusunod, Myla, na hindi kagustuhan ng Panginoon. Anong nangyayari? Magiging palpak po yung result. Okay. Bukod sa nagiging palpak, sa tingin niyo po ba'y nagiging kalugod-lugod yun sa Panginoon? Hindi, ano? Kaya binibigyan pa tayo muli ng Panginoon ng pagkakataon. Kaya alam nyo, every day is another day. Magpasalamat tayo, buhay pa tayo. Pagtulog natin sa gabi, salamat Panginoon. Kahit pagod na kayo, huwag niyo pong kalimutan manalangin at magpasalamat. Ang pananalangin naman po ay hindi yung nakatayo ka. Yun ang ideal. Pero kahit na anong pagod ninyo, yun ay nakikipag-usap po tayo sa Panginoon. Ha? Oo. At maganda kung talagang nakaluhod tayo ay tahimik, no? Kasi yun ang itinuro sa atin ng Panginoong Diyos. Na kayo pumunta sa isang lugar, tahimik kayo dumagmuni-muni at makipag-usap sa akin. Pero, kahit nasaan tayo, pwede po tayong manalangin. Ate Sophie, sabi mo nga, palagi kang ginagabayan ng Panginoong Diyos sa iyong pagpunta rito. Maulit-ulit ka. Na ganon, salamat sa Panginoon na iniingatan ka. Which is totoo naman. Kasi, paano ka makakarating at makakabalik sa bahay mo kung hindi kayo ingatan ng Panginoong Diyos? Ano? So, sa atin po, kanina nag-uusap-usap kami ni Kuya Fredo, ang ating simbahan, hindi naman tayo mayamang simbahan eh. Di ba Kuya Fredo, yan ang usapan natin. Ang church natin, maliit lang. Kasi nagkukwentuhan bago po tayo mag-umpisa, Pastor, bago kayo dumating. Nagchichikahan pa kami muna dito ni Kuya Fredo. At naikwento ko sa kanya, nasabi ko, maliit lang tayong simbahan. Karamihan ng ating mga church members dito, simple lang ang pamumuhay. Hindi tayo mayaman. May mga ilan-ilan lang na may yaman sa atin. Alam niyo na yan, si Elder Ime, no? Yan ang mga talagang angat-angat ng konti sa buhay. Pero generally, our members are simple. Simple lang tayong mga miyembro dito. Pero, magtataka ka naman, hindi na uubusan ng pagkain. Ang simbahan ito, sa totoo lang, lagi yan. Bihira po na wala tayong kinakain. Kung talagang may nakalimutan lang magdala. Ate Grace, hindi naman talaga tayo mauubusan eh. Kasi ang unang pagkain natin dito ay salita ng Panginoon eh. Tama yan. At saka ang pagkain talaga hindi nawawala eh. Oo. Kasi may tagaluto tayo eh. Sa Tibeka. Oo. Masarap magluto. Kaya nga most kusina eh. Kusina girl. At lahat dito sa atin may kanya-kanyang katangian. Pag napagod ka naman, andyan si Ate Rosie. At saka Ate Grace, may magkakaisang natin, may mga members. At saka mabait ang pastor natin ngayon, Pastor Henry. Lahat naman ng pastor at manggagawa natin mababait. Cowboy. Ibig sabihin, lahat naman ng manggagawa natin, Kuya, no? Ang ibig ko lang sabihin, kahit po tayo maliit na simbahan, tayo ay hindi pa rin pinapabayaan ng Panginoon. Although, may mga konting struggle tayo. Dahil ang finances natin, medyo kailangan mga kapatid, yung ating mga biyaya dyan ay share natin sa Panginoon para naman hindi tayo,
tayo lalo pang pagpapalain ng Panginoon. So, ako, yun lamang ang masasabi ko sa gabi dito sa iyong mensahe, Joy, na challenges natin, no, na kahit na tayo ay nahihirapan, kanya-kanya tayo ng problema eh. May problema sa kalusugan, may problema sa... Buti na lang, hindi mo sinabing love life. Sabihin ko sana love life eh. Oh, pera. May problema sa kalusugan, may problema sa love life, may problema sa biko. At kung ano-ano pa, no? Mga challenges natin. Pero, Kuya Rico, hindi pa rin nagbabago ang Panginoong Diyos, no? Ang tao lang naman talaga ang nagbabago. Kaya patuloy po natin, kaya tayo ay, kung naghihina ang kapatid mo, no? Ang role mo, palakasin siya. Ha? Lalo na kung siya ay medyo maraming pinagdadaanan. Diba? Huwag mong ipin down. Alam niyo yung sinasabing ipin down? Nakikita niyo sa chat? Pinned. Paitusok na ganon. Ano ibig sabihin? Dinadaw mo pa. Oo, iba yung konteksto nun. Pero dito, dinadaw mo pa. Down na nga yung tao. Huwag naman ganon. I-uplift natin. I-uplift natin ang isang na may problema. Okay? Bigyan mo ng pag-asa. Kahit na sabihin mo, umay na umay ka nang makinig sa kanya, paulit-ulit ang kwento. Ba? Oo. Paulit-ulit na. Oo. Pero, kailangan niya na nakausap. Kailangan niyang may makikinig. Okay lang po yun. Okay? So, marami pong salamat sa magandang mensahe ng ating kapatid na Sister Joy. May dadagdag pa kayo, Pastor? O, wala na po. So, ngayon tayo ay dadako na sa ating prayer request. O, Teya, baka kayo tulong na kayo. Prayer request natin. Ayan, atin pong ipag-pray. Tulog ba ito sa cellphone? Galing kay Elder Becca, si Ate Maika, yung pagbubuntis niya, kay Adrian para sa work, at ayan, salamat. Nakamagitan po si Ninang Becca sa aking kalusugan, maging kay Pastor Josh, pati kay Mami Ruth. Prayer request din po para kay Elder Joey at Elder Grace sa kalusugan, ang ating council meeting na sa darating na linggo, at ang ating church finances. Yun. Akin po, ang prayer request ko is yun, yung gabay sa akin para sa linggo, sa pangunguna ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tapos, vision, kasi may mga upcoming test ako na kailangan gawin bago ko hopefully, kung matutuloy siya yung confinement for bone marrow aspiration, mako-confine po ako. Kaya, pag-pray po natin, sana makakuha pa sa isang procedure na hindi ako yung bone marrow aspiration. Tapos, yung bone marrow aspiration po siya, di ba yung tadjak natin dito? Kukuha na lang ako ng sample, specimen yun, malalaman kung may leukemia ako, cancer sa blood. Pero huwag naman sana. Kasi po yung white blood cells ko tumataas, pati RBC, pero yung hemoglobin mababa. Pati yung UMCB ko sa thalassemia. So, yung oxygen ko ng blood ko, hindi normal, kaya yung sa heart, apektuhan ng pati mga comorbidities. Thyroid. Tingin ko sa'yo para wala ng sakit. Salamat sa Panginoon. Ay, dasal ko yan. Magaling magdala ng sakit si Thea. Wala na. Yung sa uba, ang pinaka namin naapektuhan po talaga na sa akin yung reproductive hypertension. So, hindi lang po pwede magdala. Ayun. Salamat po sa mga dasal din ninyo. Yun, yung provision. Actually po, meron akong may nag-reach out sa akin. Pagsama niyo po sa panalangin.
Taga-Europe siya, si Anja, parang kinukuha ako as content manager. Magkatawa ka lang ng content niya tungkol sa business niya, na i-sell mo. Nag-send na po ako ng resume ko, sana pagdagdag lang kasi work from home naman. Kumbaga project-based naman siya. Sama niyo po ako sa panalangin na sana makuha ko doon para pagdagdag sa income. Kailangan ko po talaga ng provision ng Panginoon. At ayun po, kalakasan din po sa nanay ko kasi yung sitwasyon din naman niya. Ang hirap nang may dinaramdam siya, nakaalala siya sa aming mga anak niya. Ayun po, ang panalangin. Yun lang po yung yung mga kliyente na makakadagdag. Kasi po sa totoo lang, okay sana ang sapat-sapat kung kita ko lang kay Tenus, pero sabi ko nga, hindi talaga. Siguro kaya hindi rin ako agad-agad binigyan ng pamilya, ng sarili ko. Kasi ito yung magiging ko. Pero isa lang po natutuwa nga po ko kasi yung dalawa po kasi doktor ko. Yung isa na pag-coordinate kay Pastor Joshua, kay Pastor John. Kasi pag sinasabi kasi ni Pastor, pag siya ang kausap mo, Doc Joshua, ganyan. So si Dr. Rabingkang, tsaka yung isa yung sa Manila Med. So si Dr. Rabingkang, siya yung nakipag-coordinate kay Pastor. Kasi si Pastor po sana, ayaw niya ko ipabon na aspiration. Kasi hindi daw po kakayanin. Based daw po sa resulta ko, hindi daw kakayanin ang katawan ko. Kaya sabi nila, yung alternative ata yung parang siyang stem cells, pero insert lang din sa katawan ko yung cells na yun. Sana umipekto para wala nang confinement. Pero medyo madugo po. Ang hirap po ng sakit sa dugo. Pero salamat sa Panginoon at sabi nila hereditary, pero sinasabi ko sa isip ko, hereditary to, sakit na to, na-inherit ko naman ang grace ni Lord. Kaya patuloy na lang po salamat po kasi sa panalangin ninyo, talagang grabe po yung patnubay nun sa akin at sa pamilya ko. Salamat po. Joy, meron pa kayo bang prayer request? Meron pa po kayo idadag. Update lang po kay Pastor. So, may procedure din po siya i-undergo next week. Parang i-admit siya for hindi nyo na. Basta sama pa natin sa panalangin kasi although may mga magaganda naman, siguro nakita niyo naman yung post niya, yung kinuha sa kanya ng sample, benign naman. So, marami siyang mga praise items din. Pero ongoing yung kanya pong pagpapalakas, tsaka mga check-ups, follow-ups. Yung kasi yung titiyak ng doktor niya hindi paayos yung kanyang sitwasyon. Kasi sabi ni Kuya Daryl din sa Sunday, dinala siya sa ER Paano bumagsak ba yung potassium niya or what? Sugar? Sabi ni Mami kagabi, parang kay Pastor daw, di gumagana yung di ba? Yung pangkuha ng tumor. Nagbaksak. Nag-drop yung niya, nag-hypoglycemia. Pero pala Mami, gumagana na. Tapos parang, sabi nga ni Mami, parang yung pakaramdam niya, kailangan niya na magbalot-balot kasi hindi na daw maano si Pastor. Kumikipo. Dapat tutulog. Sabi doon, tinawagan pa si kagabi. Yung daw po, pagsama daw po natin nasa panalangin. So, nasa hospital ulit si Pastor? Wala po. Nakontrol naman daw po. Naiiyak siya, pero pinauwi naman. Kasi ano pa siya, crucial pa yung sitwasyon niya kasi kailangan niya yung close monitoring. Hindi pa stable. Hindi pa stable. Yun ang malinaw ho doon. So yun lang po mga natin. And ay nabanggit na pala yung ating council meeting. And of course, yung ating pong magawain this month, kasi mission month po tayo
Tayo po yung mawin muna. Number 80 po. 80 po natin yung Himalaya. Himalaya po. Number 80. Himalaya. 180. I believe again, be all I am for you, Lord. Behold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sleep, with all I I'm walking with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Panalangin pa natin ang ating kapatid na si Sister Laika sa kanyang kalusugan at sa kanyang pagbubunis. Panalangin pa natin ang kanyang asawa na si Brother Aldrin sa kanyang paghahanap ng kanyang trabaho. Panalangin din natin ang ating kapatid na si Sister Thea sa kanyang kalusugan. Naglubay sa kanyang pagmensahe sa darating na linggo at sa kanyang pagsubok ng kanyang pinagdaan. Panalangin pa natin si Pastor Joshua sa kanyang patuloy na pagpapalakas at sa kanyang kalusugan
At si Mami din, Mami, panalangin pa natin sa kanyang pag-aalala kay Pastor Joshua. Panalangin po natin si Elder Benga, si Elder Toy sa kanilang trabaho sa pang-araw-araw. Panalangin pa natin si Elder Grace at si Elder Joey. Si Elder Joey sa kanilang health at si Elder Joey sa kanilang patuloy na pagpapagaling sa kanyang sakit. Panalangin po natin si Sister Tess, ang magulang ni Thea, sa kanyang kalusugan at kalakasan na sanay bumalik. Panalangin pa natin ang sa darating na council meeting sa San Marino. Panalangin natin ngayong buwan na ito ay misyonan sa mga gawain na walang maayos. Tingin pa natin sa ating pagtatapos na panalangin kay Pastor Henry. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin namin Diyos ang aming kagalakan at pasasalamat na muling makarating sa inyong pananatahanan. Salamat po sa bawat isa na naglaan ng kanilang oras, panahon at kakayanan upang bigyan daan ang isa sa mga pinakamahalagang gawain ng inyong iglesia, ang gawain ng pananalangin. Tunay nga Panginoon na kayo ang Diyos na himala. Kayo ang Diyos na nagpapaunawa na walang imposible sa inyo. O kaya Panginoon, alisin niyo po sa aming kalagitnaan ng pag-akamagam, pagdududa o anumang mga bagay na nagdudulot upang mawala ang aming pagtitiwala sa inyo. Sa gabi ito, amin din tinataas sa inyong mga kamay ang mga kapatid namin na nakakaranas ng karamdamang pisikal. Hibuin niyo po sila, Panginoon, ng inyong mapagpalang kamay. Ganon din sa aming mga kapatid na nakakaranas ng mga hamong pampersonal, pampamilya, o sa ibang mga sitwasyon, Panginoon, na maaaring nagdudulot upang maghina sila at maglamig sa kanilang paglilingkod. Ngayon, Panginoon, kayo lamang ang aming lakas, kayo lamang ang aming sandigan. Ganon din, O Diyos, ang aming mga batayang pangangailangan sa araw-araw. Alam namin na kayo ang Diyos na hindi magpapabaya
At ito ang aming pinangahawakan sa oras nito. Maging sa buhay at ministeryo ng iglesia nito, Panginoon. Marami pong kinakailangan pa sa ayos at gawa ng pamamaraan upang lumago at magpatuloy ang iglesia nito. Subalit, alam din namin, Panginoon, na naging tapat kayo sa loob ng 80 taon ng inyong pamumuna pagkasi sa iglesia nito. O kaya, Panginoon, ito po ang aming pinangahawakan sa oras nito na kailanman ay hindi niyo pababayaan at iwanan ang iglesia nito. Panginoon, hindi sa bawat mga pangyayari na nagaganap sa aming buhay ay bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan upang makita namin ang mga tamang pagpapasya namin gagawin sa pag-araw-araw. At ganoon din, Panginoon, salamat sa mensahe ng buhay namin tinanggap sa gabi ito. At tulungan niyo po kami ng mamuhay ng ayon sa inyong nais, ayon sa inyong kalooban. Panginoon, narinig niyo po at nalalaman ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, ang aming mga kahilingan, ang aming mga pagsasama. O kaya ito po ang aming tinutulog sa mga oras na ito. Dinggin niyo, O Diyos, ang aming mga pananalangin, dinggin niyo ang aming mga pasasalamat, dinggin niyo ang aming mga pagsusumamo para sa inyo, O Diyos. At tulungan kami na magpatuloy sa buhay nito at magpatuloy sa gawain ng pinagkatiwala sa atin. Panginoon, ingatan niyo po bawat isang narito sa aming pasamantalang paghihiwalay. Sa araw ng bukas, panibagong lakas at pag-asa ang inyong sa bawat isa sa amin. At patuloy namin isaalang-alang, Panginoon, na sa bawat pangyayari at nagaganap sa aming buhay, ito ay mayroong kadahilanan at ito ay ayon sa inyong layunin. Ito po ang aming pagsamang panalangin ng may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po yung magkaloob sa ating Panginoon. Ulitin po natin na Tanging nanay ko, sa'yo aking amang, ay buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na mag-iwag kaloob, mamahalin iyas, dito ang laging dalangin, O Diyos ay tanggapin ang laging alay ko, nawa ay gamitin, o naman